Isang tuloy-tuloy at nakabibinging tunog. Iyon ang unang sumalubong kay Dahlia paglabas niya mula sa banyo ng pampublikong ospital. Ang tunog ng isang flatline monitor. Kasunod nito ang sigaw, Code Blue, Jith. Code Blue. Agad na nagkaroon ng kaguluhan. Mga nurse na nagtatakbuhan, mga doktor na mabilis ang hakbang, ang matinis na paggulong ng isang crash cart sa linoleum na sahig. Para kay Dahlia, ang lahat ng ingay na iyon ay iisa lang ang kahulugan. Kamatayan. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib, pamilyar at hindi gusto. Otomatikong kumuyom ang kanyang mga kamao sa gilid. Hindi dapat siya narito. Hindi dapat siya bumabalik sa lugar na ito na puno ng masasakit na alaala. Ngunit kailangan niya ang resulta ng kanyang taunang medical exam para sa eskwelahan. Isang simpleng obligasyon na naging isang pagsubok sa kanyang katatagan. Sa gitna ng kaguluhan, isang nurse ang nahagip ng kanyang tingin. Mabilis itong kumikilos, halos tumatakbo, at may sinasabi sa isang umiiyak na babae na pilit humahabol dito. Hindi marinig ni Dahlia ang eksaktong mga salita, pero kitang-kita niya ang tila pagkainis sa mukha ng nurse, ang mariing pag-iling nito na parang sinasabing, "Huwag kayong makulit." Napailing si Dahlia at isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ganyan sila. Palaging ganyan. Para sa kanila, ang mga pasyente at ang pamilya nito ay abala lamang. Mga numero sa listahan. Mga trabahong kailangang tapusin. Walang pakiramdam, laging nagmamadali. Hinigpitan niya ang hawak sa strap ng kanyang bag ang pamilyar na amoy ng ospital, isang halo ng antiseptic, gamot, at isang di maipaliwanag na lungkot ay tila nanunuot sa kanyang balat. Nagpapabalik sa isang alaala na pilit niyang ibinabaon sa limot. Ang tunog ng monitor. Hindi ang nakabibinging flatline, kundi ang mabilis, desperadong pagbeat. Ang pagtakbo ng mga paa sa pasilyo. Ang sarili niyang boses, garalgal at paos, na paulit-ulit na sumisigaw ng pangalan ng kanyang kapatid. Miguel! Miguel, lumaban ka! At sa gitna ng lahat ng iyon, ang malamig na boses ng isang nurse. Ma'am, kailangan niyo na pong lumabas. Walang emosyon. Isang utos. Ma'am. Napapitlag si Dahlia. Isang security guard ang nakatayo sa kanyang harapan, bahagyang nakakunot ang noo. Okay lang po kayo. Kanina pa po kayo nakatayo dyan. Doon lang niya napansin na nakatitig pala siya sa kawalan, na ang mga tao sa paligid ay nagpapatuloy na sa kani-kanilang mga buhay. Ang kaguluhan sa EV ay humupa na. Tanging ang mga bulungan na lang ang natira. Tumango siya sa guard, pilit na ngumiti. Ayos lang. May naalala lang. Mabilis niyang tinungo ang laboratorio para kunin ang resulta niya. Pagkahawak sa sobre, hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon. Halos takbuhin niya ang daan palabas, palayo sa mga multo ng ospital na iyon. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niya ng kape. Ilang kanto lang mula sa ospital ay may isang maliit na coffee shop. Doon siya dumiretso. Ang mainit na yakap ng amoy ng kape at tinapay ay agad na pumawi sa lamig na dala ng kanyang mga alaala. Umorder siya ng kanyang paborito, isang Amerikano, at naupo sa isang sulok kung saan tanaw niya ang mga dumadaan sa labas. Binuksan niya ang librong dala niya, umaasang sa pagbabasa ay tuluyan niyang matatakasan ang bigat sa kanyang dibdib. Ilang minuto siyang nalibang sa kanyang binabasa, ngunit isang paggalaw sa katabing mesa ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang babae ang naupo roon, inilapag ang kanyang bag sa upuan, at huminga ng malalim na parang nagbubuhat ng sanlibong problema. Nakatalikod ito sa kanya, ngunit nakikita ni Dahlia ang pagod sa mga balikat nito. Nang humarap ito para tawagin ang waiter, sandaling natigilan si Dahlia. Pamilyar ang mukha ng babae. Simple lang ang ayos nito, naka-plain shirt at maong, at ang buhok nitong nakapusod kanina sa ospital ay nakalugay na ngayon, bahagyang magulo. Wala na ang uniforme, wala na ang stress sa kanyang mukha. Napalitan iyon ng isang malalim na kapaguran, ngunit may kasamang kapayapaan. Mag-isa, sa ilalim ng malambot na ilaw ng kapihan, mukha itong malumanay. Mahinahon. Hindi napigilan ni Dahlia na mapatitig. Paanong ang isang tao ay maaaring magbago ng ganoon kabilis? Ang babaeng ito, na ngayon ay dahan-dahang humihigop ng kanyang kape habang nakapikit, ay malayong-malayo sa malamig at iritabling nurse na nakita niya kanina. Sa hindi inaasahang pagkakataon,
Iminulat ng babae ang kanyang mga mata at ang kanilang mga tingin ay nagtagpo. Nagulat si Dahlia at mabilis na umiwas, ngunit huli na. Isang maliit at pagod na ngiti ang sumilay sa mga labi ng babae, isang ngiting tila nagsasabing, mahirap ang araw, ano? Isang kakaibang kaba ang naramdaman ni Dahlia, iba sa kabang naramdaman niya sa ospital. Ito ay magaan, nakakagulat. Pilit niyang ibinalik ang atensyon sa kanyang libro, pero ang imahe ng ngiting iyon ay nanatili sa kanyang isipan. Pagkaraan ng ilang sandali, narinig niyang tumayo ang babae. Naghahanda na itong umalis. Sa pagmamadali nitong kunin ang kanyang bag, may isang bagay na nahulog mula sa bulsa ng kanyang pantalon. Isang puting panyo. Dahil sa isang biglaang impulso na hindi niya maintindihan, pinulot ito ni Dahlia. Miss, tawag niya. Lumingon ang babae, nagtataka. Inilahad ni Dahlia ang panyo. Nalaglag mo. Mumiti muli ang babae, isang mas malawak na ngiti ngayon. Ay, salamat. Ngunit bago pa man niya ito maabot, nahagip ng mata ni Dahlia ang isang maliit na borda sa sulok ng panyo. Isang logo. Ang logo ng ospital na kanina lang ay tinakasan niya. Kasabay ng logo, nakaburda ang isang pangalan, Andrea C. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Dahlia. Ang babaeng nasa harap niya, ang babaeng may pagod ngunit payapang mga mata, ang babaeng nagpangiti sa kanya nang hindi sinasadya ay siya. Siya ang nurse na hinusgahan niya. Ang nurse na kumakatawan sa lahat ng kinamumuhian niya. Nakatitig lang si Dahlia sa panyo, hawak ito na parang isang ahas na anumang oras ay maaaring tumuklaw sa kanya. Nawala ang lahat ng salita sa kanyang isipan. Ang natira na lang ay ang nakabibinging tanong, paano? Pagod. Iyon ang salitang bumabalot sa buong pagkatao ni Andrea Ramirez, Audrea sa mga malapit sa kanya. Pagod na ang kanyang mga paa sa maghapong pagtatakbo sa mga pasilyo. Pagod na ang kanyang mga kamay sa walang tigil na pag-aasikaso ng mga pasyente. Pagod na ang kanyang isip sa pag-alala sa sandamakmak na utos at pangalan ng gamot. Ngunit sa tuwing titingnan niya ang pasyenteng nasa kanyang harapan, ang lahat ng pagod na iyon ay panandali ang naglalaho, napapalitan ng isang pamilyar na determinasyon. O, Tatang Selo, dahan-dahan lang po sa pag-inom, malambing niyang sabi, habang inaalalayan ang isang matandang lalaki na nanginginig ang mga kamay habang hawak ang baso ng tubig. Ayan, konti pa po. Para lumakas po kayo agad. Mumiti ang matanda, kita na ang iilang natitirang ngipin. Salamat, Hija. Napakabait mo talagang bata. Kung hindi dahil sa'yo, baka matagal na akong sumuko. Isang matamis na ngiti ang isinukli ni Drea, at isang pamilyar na init ang gumuhit sa kanyang puso. Ang mga ganitong sandali ang nagsisilbing gasolina niya. Ito ang nagpapaalala sa kanya kung bakit niya pinili ang propesyong ito, sa kabila ng lahat ng hirap at sakit. Kanina lang, dumaan na naman ang isang code blue sa ICC. Isang malupit na paalala kung gaano kabilis maaaring mawala ang isang buhay. Ngunit ngayon, sa harap ni Tatang Selo, ang mahalaga ay ang buhay na nasa harapan niya, ang buhay na kailangan niyang alagaan. Nurse Ramirez. Ang matigas at malakas na boses na iyon ay pumutol sa kanilang tahimik na sandali. Si Ihe Reyes, may salubong na mga kilay at hawak na isang patient chart na tila hinahanap kung saan ibubunton ang kanyang inis. Agad na tumayo ng tuwid si Drea. Inihahanda ang sarili. Bakit wala pa sa station ang chart ni Emric Villanueva? Kanina ko pa hinahanap sa lamesa ko. Alam mo namang kailangan kong i-review yan bago ako mag-rounds, hindi ba? Anong petsa na, sunod-sunod nitong tanong, sapat na ang lakas para marinig ng mga nasa paligid. Napayo ko si Drea, ramdam ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Pasensya na po, Dosi. Inayos ko lang po ang dextrose ni D. Wala akong pakialam sa kung anong inaayos mo, putol ng doktor, iwinasiwas ang hawak na chart. Responsibilidad mo yan. Siguraduhin mong hindi na maulit ito. Tumalikod ito at naglakad palayo, iiwan si Drea na nakatayo roon, ramdam ang mga tingin ng ibang mga pasyente at kasamahan. Hindi na siya umimik. Hinintay niyang makalayo ang doktor bago huminga ng malalim. Hindi naman ako ang huling humawak ng chart na iyon, sabi niya sa sarili. Ngunit sa isang abalang ospital, walang panahon para sa pagtuturuan. Mas madaling tanggapin na lang ang sisi at magpatuloy sa trabaho. Ang pakikipagtalo ay dagdag lang sa pagod, dagdag lang sa gulo.
Inayos niya ang kumot ni Tatang Selo at pilit nang inisyan ito bago tumalikod para hanapin ang nawawalang chart. Pagdating niya sa nurse station, abala sa paghahanap sa ilalim ng mga papeles, isang pamilyar na figura ang nakatayo na roon, may dalang isang malaking baukwet ng mga pulang rosas. Agad na kumunot ang noo ni Drea at bumigat ang kanyang pakiramdam na parang may malaking batong ipinatong sa kanyang dibdib. Marco, sabi niya sa mahinang boses na halos isang bulong. Lumingon ito at isang perpektong ngiti ang sumilay sa gwapo nitong mukha. Drea. Surprise. Inilahad nito ang mga bulaklak na tila ba iyon ang pinakamagandang regalo sa mundo. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Marco ay tila sumasakop sa espasyo, isang matapang na contrast sa amoy ng ospital. Hindi kinuha ni Drea ang mga bulaklak. Tumingin lang siya rito, ang pagod sa kanyang mukha ay nadagdagan ng pagkainis. Anong ginagawa mo rito? Alam mong bawal ang bisita sa oras na to. Gusto lang kitang kamustahin. Narinig kong nag-double shift ka na naman. Lumapit ito, ang mga mata ay sinusuri siya mula ulo hanggang paa na parang isang obra. Kumain ka na ba? Mukha kang pagod na pagod. May pag-aalala sa boses ni Marco, ngunit para kay Drea, ang tunog nito ay pag-aari. Parang isang amo na sinusuri ang kanyang pag-aari. Isang buwan na silang hiwalay, ngunit patuloy pa rin itong sumusulpot na parang multo, na hindi matanggap na ang kanilang istorya ay tapos na. Busog pa ako, pagsisinungaling niya, umiiwas ng tingin. Marco, kailangan kong magtrabaho. Marami pa akong gagawin. Kahit sandali lang, pakiusap nito, ang boses ay naglalambing. Dinner tayo mamaya. Kahit anong gusto mo. Linroy treat. Para makabawi ka man lang sa pagod mo. Napabuntong hininga si Drea. Ito ang hirap kay Marco. Hindi ito marunong tumanggap ng hindi. At alam ni Drea sa sarili na mas madaling iwasan ang gulo kaysa harapin ito. Hindi talaga pwede, Marco. May tinatapos pa ako. Baka abutin ako dito hanggang umaga. Ginamit niya ang kanyang trabaho bilang pinakamadaling palusot, isang pader na sana ay sapat na para itaboy ito. Nakita niya ang bahagyang pagkadismaya sa mukha ni Marco, ngunit mabilis itong napalitan ng pilit na pag-unawa, isang maskara na sanay na itong isuot. Okay. CJ. I respect that. Pero bukas, ha? Tatawagan kita. Bago pa man makaiwas si Drea, mabilis nitong idineposito ang isang halik sa kanyang noo, isang kilos na nagpatindig ng kanyang mga balahibo sa inis. Inilapag ni Marco ang mga bulaklak sa ibabaw ng counter. Para sa'yo. Para naman kahit papaano may maganda kang titingnan dito. Tumalikod na si Marco at nagsimulang maglakad palayo sa pasilyo. Nakahinga na sana ng maluwag si Drea nang mapansin niyang huminto ito sa mailikuan. Mula sa dulo ng pasilyo, nakita ni Drea ang isang babae na papalapit, isang babaeng may seryosong mukha at tila may hinahanap. Hawak nito sa kamay ang isang pamilyar na puting panyo. Ang panyo niya, na marahil ay nalaglag niya sa coffee shop kanina. Napanood ni Drea kung paano dumaan si Marco sa tabi ng babae. Ngunit hindi ito isang simpleng paglalakad lang. Bahagyang bumagal ang hakbang ni Marco. Sinulyapan nito ang babae mula ulo hanggang paa, isang tingin na mabilis, ngunit mapanuri. Pagkatapos, lumingon ito pabalik sa direksyon ni Drea, na nakatayo pa rin sa nurse station. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa haba ng pasilyo. At sa mga labi ni Marco, isang kakaibang ngiti ang sumilay. Hindi ito ang ngiti ng pag-ibig o pag-aalala na ipinapakita nito sa kanya kanina. Ito ay isang ngiting tila may natuklasang bago, isang ngiting tila may nakitang bagong laruan. Isang ngiting nagpadala ng kaba sa dibdib ni Drea na hindi niya maipaliwanag. Pagkatapos ng segundo na parang isang oras, tuluyan nang lumiko si Marco at nawala sa kanyang paningin, iiwan si Drea na nakatitig sa kawalan habang ang babaeng maihawak ng kanyang panyo ay papalapit na ngayon sa kanya. 2 araw. 2 araw nang iniisip ni Dahlia ang babaeng iyon. Si Andrea. Ang nurse. Ang babaeng may 2 mukha, isang pagod ngunit malumana sa kapihan, at isang abala at tila walang pakialam sa ospital. Ang imahe ng 2 bersyon na iyon ay naglalaban sa kanyang isipan, ginugulo ang matagal na niyang paniniwala. Nakatayo ngayon si Dahlia sa labas ng gate ng ospital, hawak pa rin ang puting panyo na 2 araw na niyang nilalabhan at pinaplansa.
Hindi niya alam kung bakit niya ito ginagawa. Pwede naman niyang itapon na lang. Pwede naman niyang kalimutan na lang. Ngunit may isang bahagi sa kanya na hindi mapakali, isang bahagi na nagsasabing kailangan niyang ibalik ito. Siguro dahil isa siyang guro at naniniwala siya sa pagiging tama. O siguro dahil gusto niyang makita kung alin sa dalawang mukha ni Andrea ang totoo. Huminga siya ng malalim at pumasok sa gate. Para siyang isang sundalong pumapasok sa teritoryo ng kalaban. Ang bawat hakbang papasok sa gusali ay isang pakikipaglaban sa sarili niyang mga demonyo, sa mga alaala ng lugar na iyon. Natagpuan niya si Andrea sa nurse station, nakayuko sa mga papeles, mukhang mas pagod pa kaysa noong huli niya itong makita. Lumapit si Dahlia, ang puso niya ibahagyang kumakabog. "Miss," mahina niyang sabi. Nag-angat ng tingin si Andrea. Nagulat ito nang makita siya, ngunit agad ding napalitan ng isang nahihiyang ngiti. "Hi! Ikaw yung sa coffee shop." Dahlia, pagpapakilala niya, inilahad ang panyo. "Naiwan mo." "Naisip ko lang ibalik." Kinuha ito ni Andrea, ang mga daliri nila isaglit na nagdikit, at isang kuryente ang tila dumaloy sa braso ni Dahlia. "Salamat. Nakakahiya naman na abala pa kita." Kinuha ni Andrea ang panyo at itinupi ito ng maayos. "Pasensya ka na sa abala." Tatalikod na sana si Dahlia, iniisip na tapos na ang misyon niya, nang isang maliit na bata ang tumakbo palapit sa station, umiiyak. "8 nurse. Si Lola po, ayaw kumain." Lahat ng pagod sa mukha ni Andrea ay biglang naglaho. Lumuhod ito para maging kapantay ng bata, ang kanyang boses ay naging napakalambing. "Talaga? Bakit daw ayaw kumain ni Lola? Baka hindi niya gusto ang ulam?" Umiling ang bata, ang mga luha ay patuloy sa pag-agos. "Miss na raw po niya si Lolo." Hinaplos ni Andrea ang buhok ng bata. "Ganun ba? Sige, ganito na lang. Samahan mo ako kay Lola, tapos magkukwento tayo tungkol kay Lolo habang sinusubuan natin siya. Gusto mo iyon?" Tumango ang bata, medyo huminahon na. Tumayo si Andrea at kinuha ang kamay nito. Bago sila umalis, lumingon ito kay Dahlia. "Salamat ulit dito, ha," sabi nito, iwinagayway ang panyo bago tuluyang tumalikod kasama ang bata. Naiwan si Dahlia na nakatayo roon, hindi makagalaw. Napanood niya ang eksena, at isang bagay sa loob niya ang tila gumuho, ang matigas na pader ng kanyang galit at paghusga. Ang babaeng nakita niya ngayon ay hindi ang walang pakiramdam na nurse na nasa isip niya, at hindi rin eksakto ang babaeng nasa kapihan. Ito ay isang babaeng may pag-aalaga, may pasensya, isang babaeng marunong makipag-usap sa isang batang umiiyak. Ito ay isang taong totoo. Napabuntong hininga si Dahlia. Ang pagiging guro niya ang nagtulak sa kanyang maniwala na lahat ng tao ay may kakayahang magbago. Ngunit paano kung hindi naman nagbago si Andrea? Paano kung siya, si Dahlia, ang mali ng tingin sa simula pa lang? Isang desisyon ang biglang nabuo sa kanyang isipan, isang desisyon na labag sa kanyang nakasanayan. Hinintay niyang bumalik si Andrea. Nang makita niya itong papalapit, medyo nagulat pa ito na nandoon pa rin siya. "Dahlia." Nilakasan ni Dahlia ang kanyang loob. "Andrea, yung gusto ko lang sana mag-sorry." Kumunot ang noo ni Andrea. "Sorry? Para saan?" "Noong una tayong nagkita sa coffee shop," sabi ni Dahlia, pinipili ang mga salita. "Bago yun, nakita kita dito sa ospital. Abala ka at hinusgahan kita agad. Akala ko hindi niya matuloy. Paano niya sasabihin na inisip niyang isa itong masamang tao?" Ngunit tila naintindihan ni Andrea ang hindi niya masabi. Isang maliit at malungkot na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. "Ayos lang. Sanay na ako." Minsan, sa sobrang dami ng nangyayari, hindi mo na namamalayan na nakasimangot ka na pala o namukha ka ng suplada. Part of the job, I guess. Ang pag-amin na iyon, ang pagiging prangka nito, ang lalong nagpaguho sa depensa ni Dahlia. Hindi ito nagalit. Hindi ito nagtanggol sa sarili. Tinanggap lang nito. "Gusto ko sanang bumawi," sabi ni Dahlia, mas matatag na ngayon. Kung okay lang sa'yo. Kape tayo? Yung totoong usapan na. Hindi yung nagkakailanganan." Nagulat si Andrea sa alok. Nakita ni Dahlia ang pag-aalinlangan sa mga mata nito, ngunit pagkatapos ng ilang segundo,
napalitan iyon ng isang tunay na ngiti, isang ngiting umabot hanggang sa kanyang mga mata, nagbibigay liwanag sa pagod niyang mukha. CJ. Gusto ko yan. Nagpalitan sila ng numero. Habang naglalakad si Dahlia palabas ng ospital, pakiramdam niya ay mas gumaan ang kanyang paghinga. Isang maliit na hakbang. Isang maliit na pagbubukas ng pinto na matagal na niyang isinara. Pakiramdam niya, sa wakas, ay may pag-asa. Gabi na nang makauwi si Dahlia. Pagod ngunit may kakaibang saya sa kanyang puso. Humiga siya sa kanyang kama at tinitigan ang kanyang cellphone. Iniisip kung ano ang ite-text niya kay Andrea para iset ang kanilang date. Biglang umilaw ang screen ng kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa isang unknown number. Binuksan niya ito. Wala itong text. Isang litrato lang. Napakunot ang noo ni Dahlia. Sa litrato, nakita niya si Andrea, nakatayo sa nurse station. At sa tabi nito ay isang lalaking nakangiti, may dalang isang malaking baukwet ng rosas. Ang lalaking nakita niyang nag-abot ng bulaklak kanina sa ospital. Ang anggulo ng kuha ay tila sinadya, nahuli nito ang isang sandali kung saan nakatingin si Andrea sa lalaki. Hindi malinaw ang ekspresyon ni Andrea, ngunit ang lalaki ay nakangiti ng malapad, ang mga bulaklak ay nasa pagitan nila na parang isang tropeo. Mukha silang masaya. Mukha silang magkasintahan. Bago pa man maproseso ni Dahlia ang kanyang nakita, isa pang mensahe ang pumasok mula sa parehong numero. Sa pagkakataong ito may mga salita na, mag-ingat ka sa kanya. Hindi siya tulad ng inaakala mo. Isang biglaang lamig ang gumapang sa buong katawan ni Dahlia, pinapawi ang lahat ng init at pag-asa na naramdaman niya kanina. Tinitigan niya ang litrato, pagkatapos ay ang text. Ang mga salita ay tila isang laso na dahan-dahang kumakalat sa kanyang isipan. Sino ang lalaking ito? Bakit hindi ito nabanggit ni Andrea? At sino ang nagpadala ng mensaheng ito? Ang munting pag-asang nagsimulang sumibol sa kanyang puso ay biglang napalitan ng pamilyar na damdamin, pagdududa. Ang mga pader na unti-unti niyang ginigiba ay tila muling itinatayo, mas mataas at mas matibay kaysa dati. Ang imahe ni Andrea na malumanay na nakikipag-usap sa bata ay biglang naging malabo, napapatungan ng imahe ng babae sa litrato na may kasamang ibang lalaki. Ang babaeng may dalawang mukha. Hindi niya namalayan na mahigpit na pala ang hawak niya sa kanyang cellphone, ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Ang maliit na hakbang na ginawa niya kanina ay parang isang malaking pagkakamali ngayon. Ang pagbubukas ng pinto ay tila isang imbitasyon para muli siyang masaktan. Tinitigan niya muli ang screen. Ang pangalan ni Andrea sa kanyang contact list at ang blankong espasyo kung saan dapat sana siya magta-type ng mensahe. Ngayon, wala na siyang masabi. Wala na siyang alam kung ano ang dapat isipin. Ang katahimikan sa kanyang kwarto ay naging nakabibingi, na puno ng mga tanong na walang sagot at ng multo ng isang pagdududa na mas masakit pa sa luma niyang galit. Sa buong umaga, hindi mapakali si Drea. Ang bawat check ng vital signs, bawat pag-aasikaso ng gamot, ay ginagawa niya ng may ngiti sa labi at may kakaibang kaba sa dibdib. Ilang beses niyang tiningnan ang kanyang sarili sa salamin ng banyo, inaayos ang kanyang buhok, tinitingnan kung may dumi ba sa kanyang mukha. Mamayang hapon ang usapan nila ni Dahlia. Kape. Isang simpleng salita, pero para kay Drea, ito ay parang isang malaking pangako. Ito ang unang beses sa napakatagal na panahon na may isang taong nagparamdam sa kanya ng ganito, isang halo ng kaba at kilig. Ang huli niyang relasyon, ang relasyon nila ni Marco, ay naging isang hawla. Ngunit si Dahlia, kahit sa sandaling pag-uusap nila, ay tila isang bukas na bintana, isang hininga ng sariwang hangin. Nang matapos ang kanyang shift, dali-dali siyang nagbihis. Pinili niya ang isang simpleng blouse at maong, ayaw niyang magmukhang masyadong pinaghandaan. Pero sa loob-loob niya, ang puso niya ay parang tumatakbo sa isang karera. Nauna siyang dumating sa coffee shop na napag-usapan nila. Umupo siya sa isang mesa sa sulok at umorder ng paborito niya. Habang hinihintay si Dahlia, hindi niya maiwasang paglaruan ang panyong nakatupi sa loob ng kanyang bag. Ang panyong nagbalik sa kanila sa isa't isa. Ilang minuto pa, pumasok si Dahlia. Suot ang isang simpleng kulay abong damit, dala ang isang libro, mukha itong payapa at matalino. Umiti ito nang makita siya, at parang biglang lumiwanag ang buong kapihan. Kanina ka pa? Tanong ni Dahlia habang umuupo sa tapat niya. Hindi naman.
Kararating ko lang din, sagot ni Drea, pilit na pinapakalma ang sarili. Ang simula ng kanilang pag-uusap ay magaan at masaya. Nagkwento si Dalia tungkol sa kanyang mga estudyante, kung paano siya nahihirapan pero kasabay nito ay natutuwa sa kanilang mga kalokohan. Tawa ng tawa si Drea, lalo na nang ikinuwento ni Dalia kung paano siya napagkamalang nanay ng isang estudyante sa parent-teacher meeting. Sa kabilang banda, nakikinig ng mabuti si Dalia habang nagkukwento si Drea tungkol sa buhay sa ospital, hindi ang mga reklamo, kundi ang mga maliliit na tagumpay. Ang pasyenteng gumaling, ang pamilyang nagpasalamat, ang pakiramdam na may nagawa kang mabuti. Alam mo, iba ka sa inaasahan ko, pag-amin ni Dalia sa gitna ng kanilang tawanan. Bakit naman? Ano bang inaasahan mo? Tanong ni Drea, nakangiti. Akala ko masungit ka, diretsong sabi ni Dalia, pero may kasamang ngiti. Seryoso. Pero ang gaan mo palang kausap. At ang ganda ng tawa mo. Namula si Drea sa huling sinabi nito. Uminom siya ng kanyang kape para itago ang kanyang ngiti. Sa mga sandaling iyon, lahat ng pagod, lahat ng problema ay tila naglaho. Ang tanging naroon ay sila ni Dalia, sa kanilang maliit na mundo sa loob ng coffee shop. Ngunit tulad ng lahat ng perpektong sandali, kailangan itong magwakas. Alam mo, sabi ni Dalia, ang tono ay biglang naging maseryoso. Itinabi nito ang tasa ng kape. Noong isang araw, noong ibinalik ko yung panyo mo, may nakita akong lalaki. Nagbigay sa'yo ng bulaklak. Ang gwapo, Parang isang balde ng malamig na tubig ang ibinuhos kay Drea. Ang init at saya na nararamdaman niya ay biglang nanlamig. Si Marco. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay dahan-dahang naglaho. Umiwas siya ng tingin at napatitig sa kanyang tasa. Yun ba, sabi niya, ang boses ay naging alanganin. Wala yun. Hindi binitawan ni Dalia ang usapan. Hindi mukhang wala. Mukhang sweet nga siya sa'yo, boyfriend mo. Ang tanong ay simple, ngunit para kay Drea, ito ay isang minahan na puno ng bomba. Ang fatal flaw ni Drea, ang pag-iwas sa gulo, ay umiral. Paano niya ipapaliwanag ang komplikadong sitwasyon nila ni Marco? Na isang buwan na silang hiwalay pero ayaw pa rin siyang tigilan? Na minsan ay natatakot siya sa pagiging mapilit nito. Baka isipin ni Dalia na masyadong magulo ang buhay niya. Baka matakot ito at lumayo. Kaya pinili niya ang pinakamadaling daan. Ang daan ng pagsasawalang bahala. Hindi mabilis niyang sagot. Ex ko yon. Makulit lang talaga. Huwag mo nang pansinin yon. Sinubukan niyang humiti, ngunit alam niyang pilit ito. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Dalia. Ang kaninang malambot nitong mga mata ay bahagyang tumigas. Ang ngiti nito ay nawala, napalitan ng isang ekspresyon na hindi niya mabasa. Isang anino ng pagdududa ang dumaan sa mukha nito. Alam ni Drea na mali ang kanyang sagot. Alam niyang hindi iyon sapat. Ngunit huli na para bawiin. Para iligtas ang sandali, mabilis siyang nag-iba ng usapan. Teka, di ba sabi mo mahilig ka sa mga luma at itim at puting pelikula? May alam akong isang maliit na sinehan. Nagpatuloy sila sa pag-uusap, ngunit nawala na ang mahika. May isang pader na hindi nakikita na biglang itinayo sa pagitan nila. Bawat tawa ay tila pilit, bawat ngiti ay tila may takip. Nang maghiwalay sila, ang paalam nila ay naging awkward. Walang yakap, walang pangako ng susunod na pagkikita. Isang simpleng, sige, ingat, lang ang kanilang binitawan. Habang naglalakad si Drea pauwi, paulit-ulit niyang sinisisi ang sarili. Bakit hindi ko na lang sinabi ang totoo? Bakit ba ako natakot? Ang takot na baka iwan siya ni Dalia ang mismong nagtulak dito palayo. Pagdating niya sa kanyang apartment, ibinagsak niya ang sarili sa sofa, pagod at puno ng pagsisisi. Tinitigan niya ang kanyang cellphone, nag-iisip kung dapat ba siyang mag-text kay Dalia para magpaliwanag. Pero bago pa man niya ito magawa, biglang umilaw ang screen. Isang tawag. Nanginig ang kanyang kamay nang makita ang pangalan sa screen, Marco. Nag-alinlangan siya, ngunit sinagot din niya ito, umaasang mabilis lang itong matatapos. Hello. Hi, Babe, ang malambing na boses ni Marco ang sumalubong sa kanya, isang lambing na nagpapadala ng kilabot sa kanyang gulugod. Kamusta ang araw mo? Nabalitaan ko kasing may bago ka raw ka-date, Nanigas si Drea. Paano mo nalaman?
Isang mahinang tawa ang narinig niya mula sa kabilang linya. Isang tawang puno ng panunuya. May mga mata at tenga ako kahit saan, Drea. Ang tanong ay ito, kamusta ang date niyo? Sana hindi siya matakot sa mga kwento ko tungkol sa'yo. Ang banta ay malinaw, nakabalot sa matamis na salita. Ang lahat ng hangin ay tila nawala sa baga ni Drea. Ang pagsisisi na nararamdaman niya kanina ay napalitan ng purong takot. Nagsisimula na nga ang kanyang kinatatakutan. Lumipas ang 1 linggo na puno ng alanganing katahimikan. Walang text, walang tawag. Para kay Dalia, ang bawat araw na lumilipas ay isang pagtatalo sa kanyang isipan. Ang isang bahagi niya ay nagsasabing kalimutan na si Andrea. Malinaw na may itinatago ito. Ang litrato at ang misteryosong text message ay sapat ng ebidensya. Ngunit may isa pang bahagi, isang maliit at stubborn na boses, na naaalala ang tawa ni Andrea, ang sinseridad sa mga mata nito nang magkwento ito tungkol sa mga pasyente niya. Hindi magawang burahin ni Dalia ang mga alaala na iyon. Kaya naman, nagpasya siya. Susubukan niya. Iisang tabi muna niya ang pagdududa at bibigyan niya ng pagkakataon si Andrea, at ang sarili niya, na makilala ang isa't isa. Niyaya niya si Andrea na manood ng pelikula, isang lumang black and white film na pareho nilang gusto. Sa dilim ng sinehan, tila nawala ang pader sa pagitan nila. Walang awkward na katahimikan, tanging ang kanilang mga balikat na bahagyang nagkakadikit, nagpapadala ng init at kuryente sa bawat isa. Ang mga sumunod na araw ay naging magaan at masaya. Namasyal sila sa isang parke, kumain ng street food, at nag-usap tungkol sa lahat ng bagay, mga pangarap, mga takot, mga paboritong libro, lahat maliban sa isang pangalan, Marco. Maingat na iniiwasan ni Dalia ang topic na iyon at tila ganoon din si Andrea. Para bang mayroon silang isang di nakasulat na kasunduan na huwag munang galawin ang isang maselang na sugat. Sa bawat araw na magkasama sila, mas lalong nakikita ni Dalia ang Andrea na una niyang hinangaan sa kapihan, isang babaeng matalino, may pusong malambot at may kaluluwang pagod ngunit puno ng kabutihan. Ang pagdududa niya ay unti-unting napapalitan ng isang damdaming mas malalim, mas mapanganib, pagtitiwala. Isang Sabado ng hapon, habang mag-isang naglalakad si Dalia sa isang mall para bumili ng mga gamit para sa kanyang klase, isang boses ang tumawag sa kanyang pangalan. Miss Dalia. Nilingon niya ito. Isang lalaking nakapormal na damit ang nakangiti sa kanya. Pamilyar ang mukha nito. Ito ang lalaki sa litrato. Ang lalaking may dalang mga rosas. Pasensya na sa abala, sabi nito, ang boses ay magalang at kaakit-akit. Nagkabanggaan yata tayo kanina sa entrance. Napakunot ang noo ni Dalia. Hindi niya maalalang may nakabanggaan siya. Ngunit bago pa man siya makasagot, inilahad ng lalaki ang kanyang kamay. Marco Gonzales, pagpapakilala nito. Ako yung kaibigan ni Drea. Nanigas si Dalia. Marco. Ito pala ang pangalan niya. Ang makulit na ex ni Andrea. Tinanggap niya ang kamay nito, naramdaman ang higpit ng hawak nito. Dalia Santos, sagot niya, pilit na pinapanatili ang neutral na ekspresyon. I know, sabi ni Marco na may kasamang ngiti. I mean, nabanggit ka sa akin ni Drea. Masaya ako na sa wakas, nagkakilala na rin tayo. Mukhang mabuti kang impluwensya sa kanya. Mayroong kakaiba sa paraan ng pagsasalita ni Marco. Tila sinsero, ngunit may nakatagong kahulugan sa bawat salita. Actually, papunta ako sa isang coffee shop. Kung hindi ka abala, baka gusto mong samahan ako. Yinway treat. Gusto ko lang sanang mas makilala ang bagong kaibigan ng dati kong kaibigan, sabi nito, bahagyang nag-atubili sa huling salita. Nag-alinlangan si Dalia. Ang isang bahagi niya ay nagsasabing umayaw at umalis. Ngunit ang kuryosidad niya ay nanaig. Ito na ang pagkakataon niyang malaman kung sino ba talaga ang lalaking ito. Sige, sagot niya. Naupo sila sa isang tahimik na coffee shop. Si Marco ay isang perpektong ginoo. Ipinaghila siya ng upuan, nag-alok ng kung ano-anong masarap na pagkain, at nagsimulang magkwento. Inilarawan niya ang kanyang sarili bilang isang nag-aalalang kaibigan. Mahal na mahal ko si Drea. Pag-amin ni Marco, ang mga mata ay puno ng isang peking kalungkutan. Nagkamali ako noon at pinagsisisihan ko iyon. Pero ang tanging gusto ko lang ay ang makita siyang masaya. Kaya noong nalaman kong may bago siyang nakikilala,
natuwa ako para sa kanya. Tumango lang si Dalia, nakikiramdam. Kaya lang, pagpapatuloy ni Marco, huminga ito ng malalim na parang may mabigat na sasabihin. Nag-aalala rin ako. Si Drea marami siyang pinagdaanan. May mga bagay sa nakaraan niya na ayaw niyang pag-usapan. Mga bagay na hanggang ngayon, binabangungot pa rin siya. Biglang kumabog ng mabilis ang puso ni Dalia. Mga bagay sa nakaraan niya. Ang mga salitang iyon ay umalinggaw sa kanyang isipan, nagpapaalala sa misteryosong text. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Dalia, sinisikap na itago ang kanyang interes. Tumingin si Marco sa paligid na para bang may sikretong ibubulong. Hindi ko dapat sinasabi to, pero kaibigan ka niya, kaya siguro karapatan mo ring malaman. Para maprotektahan mo siya at ang sarili mo. Lumapit ito ng bahagya. May isang insidente sa ospital, maraming taon na ang nakalipas. Isang malaking pagkakamali. Isang bagay na nagpabago sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit kami nagkahiwalay. Sinubukan kong tulungan siya, pero ayaw niyang magpatulong. Isinara niya ang sarili niya sa lahat. Isang insidente sa ospital. Ang mga salitang iyon ay parang isang kidlat na tumama sa pinakabuod ng pagkatao ni Dalia. Ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa ay nagsimulang manlamig. Ang mga multo ng sarili niyang nakaraan ay biglang nagising. Sana alagaan mo si Drea, sabi ni Marco, ang boses ay puno ng pekeng awa. Huwag mo siyang bibiglain. Huwag mo siyang tatanungin tungkol doon. Baka hindi niya kayanin. Masyadong masakit para sa kanya. Tumayo na si Marco. Sige, kailangan ko nang mauna. Marami pa akong aasikasuhin sa company. Dalia, isang pabor lang. Huwag mong sasabihin kay Drea na nag-usap tayo, okay? Ayokong isipin niyang pinanghihimasukan ko siya. Nag-aalala lang talaga ako. Tumango lang si Dalia, hindi makapagsalita. Pinanood niyang maglakad palayo si Marco, isang perpektong imahe ng isang nag-aalalang ex-boyfriend. Ngunit para kay Dalia, siya ay isang mensahero. Isang mensahero na nagdala ng isang binhi. Isang binhi ng duda na ngayon ay itinanim ng malalim sa kanyang puso. Insidente sa ospital, bulong niya sa sarili, habang ang pamilyar na amoy ng antiseptic at ang tunog ng isang flatline monitor ay biglang bumalik sa kanyang alaala, mas malinaw at mas masakit kaysa dati. Ang mga salita ni Marco ay parang isang lason na dahan-dahang kumalat sa sistema ni Dalia. Isang insidente sa ospital. Sa loob ng ilang araw, ang pariralang iyon ay paulit-ulit na umalinggaw sa kanyang isipan, binubuhay ang mga demonyong akala niya ay matagal na niyang naibaon. Sinubukan niyang isantabi ito, sinubukang paniwalaan ang Andrea na nasa harapan niya, ngunit ang binhi ng duda na itinanim ni Marco ay nagsimula ng mag-ugat. Isang gabi, habang magkasama sila sa apartment ni Andrea at naghahanda ng hapunan, hindi na napigilan ni Dalia ang sarili. Naghahati ng gulay si Andrea, nakatalikod sa kanya, habang masayang nagkukwento tungkol sa isang matandang pasyente na sa wakas ay pinayagan ng umuwi. Ang boses ni Andrea ay puno ng sigla, isang tunog na sa mga nakaraang araw ay nagbibigay ng kapayapaan kay Dalia. Ngunit ngayon, ang tanging naririnig niya ay ang mga salitang hindi nito sinasabi. Drea, sabi ni Dalia, ang kanyang boses ay maseryoso kaysa sa kanyang inaasahan. Huminto sa paghiwa si Andrea at lumingon. Bakit? May problema ba? Huminga ng malalim si Dalia. May gusto lang akong itanong. At sana maging tapat ka sa akin. Ang ngiti sa mukha ni Andrea ay dahan-dahang naglaho. Binitawan nito ang kutsilyo at buong atensyon na humarap sa kanya. Ano iyon? Tungkol sa nakaraan mo, simula ni Dalia, maingat sa bawat salita. Tungkol sa isang insidente. Sa ospital. Sa isang iglap, nagbago ang lahat. Ang kaninang maaliwalas na mukha ni Andrea ay biglang namutla. Ang mga mata nito ay nanlaki sa gulat, at pagkatapos ay napalitan ng isang emosyon na pamilyar kay Dalia, takot. Isang malalim, hindi maipaliwanag na takot. Saan mo narinig yan? Nautal na tanong ni Andrea. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Hindi na mahalaga kung saan ko narinig, giit ni Dalia, ang kanyang boses ay tumigas. Ang mahalaga, totoo ba? May nangyari ba? Umiwas ng tingin si Andrea. Tumingin ito sa sahig, sa bintana, kahit saan huwag lang sa mga mata ni Dalia. O wala yon.
Maliit na bagay lang. Hindi na kailangang pag-usapan. Ang pag-iwas ni Andrea ang lalong nagpatibay sa hinala ni Dahlia. Ito na naman. Ang pader. Ang pagtatago. Ang pag-iwas sa gulo na mas lalo lang nagpapagulo sa lahat. Hindi maliit na bagay kung hanggang ngayon ay apektado ka pa rin, sigaw ni Dahlia, hindi na napigilan ang namumuong galit at frustrasyon. Drea, nagkakaintindihan na tayo, di ba? Akala ko ba nagtitiwala na tayo sa isa't isa? Bakit ayaw mong sabihin sa akin? Nagsimulang mamasa ang mga mata ni Andrea. Umiling-iling ito. Hindi mo maiintindihan. Paano ko maiintindihan kung ayaw mong ipaintindi sa akin? Biglang napasigaw si Andrea, ang kanyang boses ay basag at puno ng sakit. Dahil natatakot ako. Natatakot akong kapag nalaman mo, huhusgahan mo ako. Lalayuan mo ako tulad ng ginawa ng lahat. Natigilan si Dahlia sa biglaang pagsabog nito. Humagulhol si Andrea, ang mga luha na kanina pa nito pinipigilan ay tuluyan ng bumuhos. Napaupo ito sa sahig, ang mga balikat ay nanginginig. May nangyari pag-amin nito sa pagitan ng mga hikbi. Maraming taon na ang nakalipas. Bago pa lang ako sa trabaho. Bata, puno ng pangarap, puno ng idealismo. Akala ko kaya kong iligtas ang lahat. Lumapit si Dahlia, ang galit niya ay napalitan ng pag-aalala. Naupo siya sa tapat ni Andrea, ngunit hindi niya ito hinawakan. Naghintay lang siya. May isang pasyente, pagpapatuloy ni Andrea, ang boses ay halos isang bulong. Isang batang lalaki. Masyadong malala ang kalagayan niya. Ginawa namin ang lahat. Lahat ng nasa libro, lahat ng itinuro sa amin. Pero hindi sapat. Ang bawat salita ay parang isang karayom na tumutusok sa puso ni Andrea. Muling bumabalik ang mga imahe ng gabing iyon, ang ingay ng mga makina, ang amoy ng dugo, ang desperadong mga mukha ng mga doktor, at ang sarili niyang pakiramdam ng kawalan ng magawa. Namatay siya, sabi ni Andrea, ang salitang iyon ay tila napakabigat sa kanyang mga labi. Namatay siya sa shift ko. At kahit alam kong ginawa ko ang lahat, ang pakiramdam ng pagkakasala hindi nawala. Dinala ko iyon araw-araw. Iyon ang kabiguan ko, Dahlia. Ang pinakamalaki kong kabiguan. Nakatitig lang si Dahlia, pinoproseso ang bawat salita. Isang batang lalaki. Sa isip niya, nakikita niya ang mukha ng kanyang kapatid. Ngunit pinilit niyang alisin ito. Hindi. Hindi maaaring maging siya. Dahan-dahan, inabot ni Dahlia ang kamay ni Andrea. Malamig ito at nanginginig. Sa pagkakataong iyon, ang lahat ng pagdududa ni Dahlia ay napalitan ng awa. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Andrea, isang sakit na tila pamilyar. Irisre, sabi ni Dahlia, ang kanyang boses ay malambot na ngayon. Okay lang. Nandito ako. Niyakap niya si Andrea. Sa simula ay nanigas ito, ngunit kalaunan ay gumanti rin ng yakap, ang kanyang mga hikbi ay mas lalong lumakas sa balikat ni Dahlia. Nanatili sila sa ganoong posisyon ng matagal. Sa sahig ng kusina, sa gitna ng mga hiniwang gulay, dalawang babaeng may kanya-kanyang sugat ang pansamantalang naghanap ng kanlungan sa isa't isa. Nang gabing iyon, magkatabi silang natulog. Walang nangyari, tanging ang bigat ng kanilang mga katawan ang nagsilbing assurance sa isa't isa. Naramdaman ni Dahlia ang bigat ng paghinga ni Andrea, ang paminsan-minsang panginginig nito habang natutulog. Isang masamang panaginip, naisip niya. Ang bangungot na dala-dala nito sa loob ng maraming taon. Ngunit hindi niya alam na ang bangungot ni Andrea ay malapit nang maging bangungot din niya. Kinabukasan, habang natutulog pa si Andrea, maagang bumangon si Dahlia. Pumasok siya sa kanyang email para i-check ang mga anunsyo mula sa eskwelahan. Ngunit isang email mula sa isang hindi pamilyar na address ang kumuha ng kanyang pansin. Ang subject, ang katotohanan tungkol kay Andrea Ramirez. Naramdaman niya muli ang panlalamig. Ang kamay niya ay nanginginig habang kiniklik ito. Walang katawan ang email. Isang attachment lang. Isang E3 file. Binuksan niya ito. Ang unang pahina ay isang lumang dokumento. Sa itaas, nakasulat ang pangalan ng ospital na kinamumuhian niya. Ito ay isang incident report. Ang kanyang mga mata ay mabilis na naglakbay sa mga salita, sa mga medical terms na hindi niya maintindihan, hanggang sa marating niya ang dalawang pinakamahalagang bahagi.
Pangalan ng nurse na nakaduty, Andrea Ramirez. At sa ilalim nito, sa isang linya na tila isinulat ng kamatayan mismo. Pangalan ng pasyente, Miguel Santos. Binitawan ni Dalia ang cellphone. Nahulog ito sa sahig na may malakas na kalabog, ngunit hindi niya ito narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang pagtibok ng sarili niyang puso, malakas at mabilis, bago ito tila tuluyang huminto. Miguel. Ang kanyang bunsong kapatid. Ang babaeng natutulog sa kanyang tabi, ang babaeng yakap niya kagabi, ang babaeng pinagkakatiwalaan niya, siya pala ang dahilan. Siya pala ang multo na matagal na niyang hinahanap. Ang katahimikan sa apartment ni Dalia ay nakabibingi. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang pag-vibrate ng cellphone sa sahig, ngunit para kay Dalia, ang tunog na iyon ay kasinlakas ng isang pagsabog. Miguel Santos. Ang pangalan ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan, isang sirang plaka na tumutugtog ng pinakamasakit na kanta. Pinulot niya ang cellphone, ang kanyang mga daliri ay manhid. Tinitigan niya muli ang report, binabasa ang pangalan ng kanyang kapatid at ang pangalan ni Andrea, magkatabi, pinagdugtong ng isang trahedya. Andrea Ramirez. Ang babaeng natutulog sa kanyang kwarto. Ang babaeng kagabi lang ay umiiyak sa kanyang mga braso, humihingi ng pag-unawa para sa isang kabiguan. Ngayon, ang kabiguang iyon ay may pangalan na. At ang pangalang iyon ay Miguel. Isang alon ng galit, isang dalisay, nagniningas, at matagal nang natutulog na galit, ang biglang bumuhay sa nanlalamig niyang katawan. Ang awa na naramdaman niya kagabi ay naging abo, tinupok ng apoy ng pagtataksil. Lahat ng malambot na sandali, lahat ng tawa, lahat ng pag-uusap, lahat ay naging isang malaking kasinungalingan. Hindi na siya nag-isip. Kinuha niya ang kanyang susi at wallet at walang lingon-likod na lumabas ng sarili niyang apartment, iniwan ang lahat. Nagmaneho siya ng walang direksyon, ang mga luha ng galit ay bumabagsak sa kanyang mga pisngi. Ang mga imahe ay naglalaro sa kanyang isipan, si Andrea na nakangiti sa kanya, at si Andrea na nakatayo sa tabi ng kama ng kanyang kapatid. Ang dalawang imahe ay nagsanib, naging isang halimaw. Paano niya nagawa ito? Paano niya nagawang itago ang ganito kalaking sikreto? Paano niya nagawang hawakan ang kamay ni Dalia, halikan ang mga labi nito, matulog sa tabi nito, gayong alam niyang siya ang dahilan ng pinakamalaking sakit sa buhay nito? Ang sakit ay naging desisyon. Kailangan niyang harapin ito. Kailangan niyang marinig mula sa bibig mismo ni Andrea ang katotohanan. Mabilis niyang ibinalik ang sasakyan at nagmaneho papunta sa ospital. Alam niyang may duty si Andrea ngayon. Habang nagmamaneho, ang bawat pulang ilaw sa trapiko ay parang isang insulto, isang pagkaantala sa paghahanap niya ng hustisya. Pagdating niya sa ospital, hindi na niya ininda ang pamilyar na kaba. Ang tanging nararamdaman niya ay ang nag-aapoy na galit. Dire-diretso siyang pumasok, ang mga mata ay hinahanap ang isang figura, isang uniforme. Nakita niya si Andrea sa dulo ng pasilyo, kausap ang isang doktor. Kalmado ito, profesional. Ang itsura nito ay isang sampal sa mukha ni Dalia. Paanong nakakaya nitong maging ganito kanormal? Andrea, sigaw ni Dalia, ang kanyang boses ay umalinggaw sa tahimik na pasilyo. Napalingon ang lahat, kasama na si Andrea. Ang gulat ay malinaw na gumuhit sa mukha nito nang makita si Dalia. Dalia, anong ginagawa mo dito? Naglakad si Dalia palapit, bawat hakbang ay mabigat sa galit. Hindi niya pinansin ang mga taong nakatingin. Hindi niya pinansin ang doktor na kasama ni Andrea. Ang tanging nakikita niya ay ang babaeng sumira sa kanyang buhay. Huwag mo akong tanungin kung anong ginagawa ko dito, sabi ni Dalia, ang boses ay nanginginig sa pinipigilang emosyon. Ikaw? Anong ginawa mo? Ano? Hindi kita maintindihan, sabi ni Andrea, ang pagkalito ay halata sa kanyang mukha. Mumisi si Dalia, isang ngising walang bahid ng saya. Hindi mo maintindihan? O nagmamaang-maangan ka lang? Tulad ng ginawa mo sa loob ng maraming linggo. Inilabas niya ang kanyang cellphone at itinutok ang screen sa mukha ni Andrea. Ang easy file, ang incident report, ay malinaw na nakabukas. Basahin mo, utos ni Dalia. Basahin mo ang pangalan ng pasyente mo. Ang mga mata ni Andrea ay lumipat mula sa mukha ni Dalia patungo sa screen. Nakita niya ang pangalan. Miguel Santos. Ang kulay sa mukha ni Andrea ay biglang nawala.
Ang kanyang mga labi ay bahagyang bumuka, ngunit walang salitang lumabas. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa isang realisasyon na puno ng purong lagim. Umurong siya ng isang hakbang na para bang sinuntok siya sa tiyan. Miguel Santos, bulong nito, ang boses ay basag. Kay kapatid mo. Ang kumpirmasyong iyon, ang tanong na iyon, ang sumira sa huling hibla ng pagpipigil ni Dalia. Sigaw niya, at sa pagkakataong iyon, bumagsak na ang kanyang mga luha. Ang kapatid ko. Ang batang lalaki sa kwento mo. Ang kabiguan mo. Ang kapatid ko iyon, Andrea. Inihagis niya ang cellphone sa sahig. Ang tunog ng nabasag na screen ay kasabay ng pagbasag ng puso nilang dalawa. Patawad. Dalia, hindi ko alam. Maniwala ka, hindi ko alam, inagsusumamong sabi ni Andrea. Ang mga luha ay umaagos na rin sa kanyang mga mata. Lumapit ito, sinubukang abutin ang kamay ni Dalia. Itinabig ito ni Dalia ng malakas. Huwag mo akong hahawakan. Huwag mo nang hahawakan pa ako. Ang kanilang sigawan ay umakit na ng atensyon. Ang mga nurse, mga doktor, at mga pasyente ay nakatingin na sa kanila, mga saksi sa isang gumuguhong mundo. Ang kapal ng mukha mo, patuloy ni Dalia, ang bawat salita ay puno ng lason. Ang kapal ng mukha mong lumapit sa akin, magpanggap na walang alam, at paibigin ako, habang dala-dala mo ang dugo ng kapatid ko sa mga kamay mo. Hindi totoo yan, sigaw pabalik ni Andrea, desperada. Ginawa ko ang lahat para sa kanya. Hindi mo alam ang nangyari. Hindi ko alam. Tumawa si Dalia, isang tawang basag at puno ng pait. Ang alam ko, buhay ang kapatid ko noong pumasok siya sa ospital na ito. At nang lumabas siya, isa na siyang bangkay. At ikaw? Ikaw ang nurse niya. Ano pa ba ang hindi ko alam, ha, Andrea? Na sinadya mo? Na pinabayaan mo siya? Bawat salita ni Dalia ay parang isang matulis na patalim na tumatarok sa puso ni Andrea. Ang akusasyon ay masyadong mabigat, masyadong masakit. Hindi umiling-iling si Andrea, ang kanyang buong mundo ay gumuho sa isang iglap. Ang babaeng minamahal niya ay ang kapatid ng batang hindi niya malimutan. Ang bangungot at ang pangarap niya ay iisa lang pala. Sinungaling, sigaw ni Dalia, ang kanyang boses ay nangingibabaw sa buong pasilyo, isang hatol na walang pag-uusig. Ikaw ang dahilan kung bakit namatay ang kapatid ko. Huminga siya ng malalim, tinitingnan si Andrea na parang ito ang pinakamasamang nilalang sa mundo. At sa harap ng lahat ng taong nakatingin, binitawan niya ang huling salita, ang salitang tatatak sa kaluluwa ni Andrea magpakailanman. Pumatay ka. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Dalia. Bawat hakbang palayo ay parang isang milya. Hindi niya nilingon si Andrea. Hindi niya pinakinggan ang mga hikbi nito o ang mga bulungan ng mga tao. Naglakad siya palayo, dala ang basag niyang puso at ang muling nabuhay na galit, iiwan si Andrea na nakatayo sa gitna ng pasilyo, nag-iisa at wasak. Naiwan si Andrea na parang isang estatwang binasag. Ang mga salita ni Dalia, pumatay ka, ay umuulit-ulit sa kanyang isipan, isang parusang mas masahol pa sa kamatayan. Ang kanyang mga binti ay biglang nanghina at napaluhod siya sa malamig na sahig. Ang kanyang uniforme ay saksi sa kanyang pagbagsak, sa harap ng lahat ng kanyang mga kasamahan, sa harap ng buong mundo. Ang sahig ng ospital ay malamig. O baka ang buong katawan lang ni Drea ang nanlamig, hindi na niya masabi ang pagkakaiba. Nanatili siyang nakaluhod doon, matagal pagkatapos umalis ni Dalia, matagal pagkatapos unti-unting magsipag-alisan ang mga usyosong manonood. Ang mga salita, pumatay ka, ay parang laso na kumalat sa bawat ugat niya, pinaparalisa ang kanyang isip at katawan. Isang kamay ang marahang humawak sa kanyang balikat. Ang kanyang head nurse, si Ikinrek Alcantara. Drea, tumayo ka na riyan, sabi nito, ang boses ay hindi galit, ngunit walang emosyon. Isang boses na sanay sa trahedya. Tinulungan siya nitong tumayo. Dinala siya sa opisina, malayo sa mga mapanghusgang mata. Doon, sa ilalim ng malamig na ilaw ng fluorescent lamp, ibinigay sa kanya ang isang sulat. Preventive suspension, basa niya sa mga salita. Pending investigation. Hindi na siya nagulat. Isang pampublikong eskandalo. Isang mabigat na akusasyon. Ito ang tamang proseso. Tumango lang siya, kinuha ang sulat at walang imik na lumabas ng ospital.
Ang lugar na dati niyang tinuring na pangalawang tahanan ay tila isa ng dayuhang lupain na ayaw sa kanya. Pagdating niya sa kanyang apartment, ang katahimikan ay sumalubong sa kanya na parang isang makapal na kumot. Ibinagsak niya ang kanyang bag sa sahig. Hindi siya nagbukas ng ilaw. Umupo siya sa dilim, nakatitig sa kawalan. Ang kanyang isip ay blanko. Ang tanging laman nito ay ang mukha ni Dahlia, ang mukha nito na puno ng pagmamahal, na sa isang iglap ay napalitan ng puot. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Tiningnan niya ang pangalan ni Dahlia sa kanyang contacts. Sinubukan niyang tawagan. The number you have dialed is currently unavailable. Sinubukan niya ulit. Ganoon pa rin. Itinip niya ang isang mensahe. Dahlia, pakinggan mo muna ako. Please. Ngunit nang isend niya ito, isang notification ang lumabas. Failed to send. Blocked. Binitawan niya ang cellphone na parang napaso. Doon niya naramdaman ang bigat ng katotohanan. Tapos na. Tinuldukan na ni Dahlia ang lahat. Ang pag-asa, gaano man kaliit, ay tuluyan ang namatay. Ang mga sumunod na araw ay lumipas na parang isang mahabang, madilim na gabi. Hindi siya kumakain. Hindi siya natutulog. Nakaupo lang siya sa kanyang sofa, yakap ang kanyang mga tuhod, habang ang mga alaala nila ni Dahlia ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan, ang kanilang unang pagkikita, ang kanilang tawanan, ang kanilang unang halik at ang huling sigaw. Isang gabi may kumatok sa kanyang pinto. Hindi niya ito pinansin. Ngunit pagkatapos, narinig niya ang tunog ng isang susi sa seradura. Bumukas ang pinto. Si Marco. May dala itong 2 paper bag ng pagkain mula sa isang mamahaling restaurant. Ang amoy ng pagkain ay nakakasuka para kay Drea. Drea! Bakit ang dilim dito? Sabi ni Marco, binuksan ang ilaw na para bang pag-aari niya ang lugar. Nakita niya si Drea sa sofa, ang itsura nito ay kahabag-habag. Diyos ko, anong nangyari sa'yo? Lumapit ito at naupo sa tabi niya, inilapag ang pagkain sa mesa. Nabalitaan ko ang nangyari sa ospital. I'm so sorry, baby. Hindi mo deserve yon. Ang boses nito ay puno ng peking awa. Hindi umimik si Drea. Wala siyang lakas para magsalita. Kumain ka muna, sabi ni Marco, binubuksan ang mga lalagyan. Kailangan mong lumakas. Nang hindi pa rin kumikibo si Drea, napabuntong hininga si Marco. Ang maskara ng pag-aalala ay unti-unting natanggal at lumabas ang tunay niyang kulay. Alam mo, sinubukan kitang tulungan, sabi nito, ang tono ay naging malamig at mapanumbat. Sinabihan na kita noon pa, di ba? Na mapanganib ang propesyon mo. Na marami kang kalaban. Pero hindi ka nakinig. Tumingin si Drea sa kanya, ang mga mata ay walang buhay. Ngumisi si Marco. Isang ngising nagpadala ng kilabot kay Drea. Alam mo ba kung sino ang nagpadala kay Dahlia ng incident report? Ako. Walang pagtataka. Walang gulat. Tanging isang malamig na pagtanggap sa katotohanan. Bakit? Bulong ni Drea, ang unang salitang binitawan niya sa loob ng maraming araw. Bakit? Tumawa si Marco. Dahil hindi ko matanggap, Drea. Hindi ko matanggap na pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo, ipagpapalit mo lang ako. At kanino? Sa isang babae. Isang ordinaryong teacher. Tumayo ito at nagsimulang maglakad-lakad sa sala, na parang isang aktor sa entablado. Noong una, gusto ko lang siyang takutin. Ipadala ang litrato natin, mga maliliit na mensahe. Pero nakita ko kung paano kanya tinitingnan. Nakita ko kung paano ka nagiging masaya. At doon ako nagalit. Ang kaligayahan na iyon dapat sa akin yon. Ako lang ang dapat nagpapasaya sa'yo. Ikinuwento niya ang lahat ng may pagmamalaki. Kung paano niya inutusan ang isang tauhan niya para halungkatin ang mga lumang file sa ospital. Kung paano, sa isang samba, ay nakita niya ang pangalan ni Miguel Santos at naalala ang apelyido ni Dahlia. Iyon daw ang design mula sa tadhana. Ang perpektong sandata. Akala ko, kapag nalaman niya, babalik ka sa akin, iiyak, sabi ni Marco. Pero hindi ko inaasahan na ganito kalaki ang magiging gulo. Suspension. Grabe pala ang galit niya sa'yo. Lumuhod si Marco sa harap ni Drea, hinawakan ang mga kamay nito. Pero kaya kong ayusin to.
Tumingin si Drea sa mga mata ni Marco. Ang mga matang dati niyang minahal ay puno ngayon ng isang nakakatakot na obsesyon. Bumalik ka sa akin, Drea, pakiusap nito, ang boses ay malambing ulit. Ako lang ang makakaintindi sa'yo. Ako lang ang kayang tumulong sa'yo. Kakausapin ko si Dahlia. Gagamitin ko ang impluwensya ko sa ospital para maibalik ka sa trabaho. Lahat gagawin ko. Basta bumalik ka lang sa akin. Tayo na lang ulit. Ang alok. Ang madaling daan. Ang pagtaka sa lahat ng gulo. Ito ang dating Drea na tatanggapin ito ng walang alinlangan. Ang Drea na takot sa komprontasyon. Ngunit habang tinititigan niya si Marco, isang bagay ang nagbago sa loob niya. Ang kawalan ng pag-asa ay hindi nawala, pero may isang bagong damdamin na umusbong mula sa mga abo nito, galit. Isang dalisay, nagniningas na galit. Galit hindi lang kay Marco, kundi sa sarili niya. Galit dahil hinayaan niyang mangyari ito. Dahil hinayaan niyang kontrolin siya ng takot. Wala na siyang babagsakan pa. Nasa ilalim na siya. At kapag nasa ilalim ka na, iisa na lang ang direksyon na pwede mong puntahan, pataas. Dahan-dahan, binawi niya ang kanyang mga kamay mula sa pagkakahawak ni Marco. Ang walang buhay niyang mga mata ay biglang nagkaroon ng apoy. Tumingin siya diretso sa mga mata ni Marco, walang takot, walang pag-aalinlangan. Hinawakan niya ang pisngi nito, at sa isang iglap, akala ni Marco ay hahalikan siya nito. Ngunit sa halip, sinabi niya ang mga salitang babago sa lahat. Hindi, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit matigas na parang bakal. Mali ka. Hindi ako babalik sa'yo. Tumayo siya, tinatanaw si Marco na nakaluhod pa rin. At ilalaban ko to. Ang mga araw pagkatapos ng komprontasyon sa ospital ay isang malabong panaginip para kay Dahlia. Bawat sulok ng kanyang apartment ay may alaala ni Andrea, ang kusina kung saan sila sabay na nagluto, ang sofa kung saan sila nanood ng pelikula, ang kama kung saan sila natulog na magkayakap. Ang mga alaalang dati nagbibigay ng init ay isa na ngayong apoy na tumutupok sa kanya. Ibinuhos niya ang kanyang sarili sa trabaho. Nagiging mas istrikto siya sa kanyang mga estudyante. Ang kanyang pasensya ay naging maikli. Ang dating sigla sa kanyang pagtuturo ay napalitan ng isang mekanikal na paggalaw. Nakikita ito ng kanyang mga co-teacher, lalo na ng kanyang matalik na kaibigan na si Lena. Dahlia, ano bang nangyayari sa'yo? Tanong ni Lena isang hapon habang sabay silang nagkakape sa faculty room. Para kang laging may pasa na mundo. Ikinuwento ni Dahlia ang lahat. Mula sa umpisa hanggang sa huli. Ang pagkikita nila, ang namuong pagtitiwala at ang brutal na pagbagsak nito. Habang nagsasalita siya, ang galit niya ay muling nag-aalab. Hindi ko siya mapapatawad, Lena, sabi ni Dahlia, ang kanyang boses ay nanginginig. Niloko niya ako. Ginamit niya ako. Tinitigan siya ni Lena ng matagal. Naiintindihan ko ang galit mo, Dahlia. Karapatan mong magalit. Pero sigurado ka ba? Sigurado ka bang iyon na ang buong kwento? Anong ibig mong sabihin, kunot noong tanong ni Dahlia? Ang sabi mo, inamin niya sa'yo ang tungkol sa kabiguan niya, bago mo pa man malaman na si Miguel yon, sabi ni Lena, maingat sa kanyang mga salita. Kung gusto kanyang lokohin, bakit niya sasabihin sa'yo ang tungkol doon? Hindi ba't mas madaling itago na lang niya ang lahat? Ang tanong ni Lena ay parang isang maliit na bato na ibinato sa isang payapang lawa ng galit, lumilikha ng mga alon ng pagdududa. At itong si Marco, dagdag ni Lena. Hindi ba't masyadong perpekto ang timing niya? Siya ang nagbigay sa'yo ng babala at siya rin ang nagpadala ng ebidensya. Parang isang manunulat na isinusulat ang kwento ayon sa gusto niyang mangyari. Hindi nakasagot si Dahlia. Ang mga sinabi ni Lena ay mga tanong na pilit niyang isinasantabi dahil mas madaling manatili sa galit kaysa harapin ang posibilidad na nagkamali siya. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Dahlia. Pumasok siya sa lumang kwarto ni Miguel, isang lugar na bihira na niyang puntahan. Ang lahat ay nasa ayos pa rin na para bang kahapon lang ito iniwan. Umupo siya sa kama nito at binuksan ang isang kahon ng mga lumang gamit. Mga laruan. Mga drawing. Isang picture frame. Sa litrato, nakangiti si Miguel, yakap-yakap ang kanyang paboritong aso. Sa tabi nito, nakangiti rin siya, mas bata, mas walang muwang. Bago pa ang lahat ng sakit.
Habang tinititigan niya ang litrato, naalala niya ang mukha ni Andrea, hindi ang mukha nito sa ospital na puno ng takot, kundi ang mukha nito sa apartment niya, habang umiiyak ito at inaamin ang kanyang pagkakamali. Ang sakit sa mga mata ni Andrea noong gabing iyon, totoo ba iyon? Kinuha niya ang kanyang cellphone at binuksan ang mga lumang mensahe nila. Binasa niya ang bawat isa. Ang kanilang mga biruan, ang kanilang mga plano, ang mga simpleng kamusta ka, at iingat ka. Habang binabasa niya ito, ang imahe ng isang halimaw ay unti-unting naglalaho, napapalitan ng imahe ng isang babaeng nagmamahal. Isang munting tinig sa kanyang isipan ang nagsimulang magtanong. Paano kung totoo ang sinabi niya? Paano kung hindi niya talaga alam? Paano kung pareho lang kaming biktima? Ang pagdududa, na dating nakatutok kay Andrea, ay unti-unti nang bumabaling kay Marco. Kinabukasan, gumawa siya ng isang desisyon. Hindi na niya hahayaang ang galit at ang mga what is ang magdikta sa kanya. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Ang buong katotohanan. Nag-file siya ng leave of absence sa eskwelahan. Ang una niyang ginawa ay ang hanapin ang incident report na ipinadala sa kanya. Pinag-aralan niya itong muli, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ang pangalan ni Andrea ang kanyang hinanap. Hinanap niya ang pangalan ng head nurse na nakaduty noong gabing iyon. Leticia David. Sa tulong ng koneksyon ng isang pinsan na nagtatrabaho sa gobyerno, nakuha niya ang huling kilalang address ni Leticia David na matagal nang retirado. Isang oras na biyahe ang layo nito sa isang tahimik na probinsya sa labas ng Maynila. Habang nagmamaneho siya, ang kanyang puso ay puno ng kaba at takot. Takot sa kung anuman ang kanyang matutuklasan. Takot na baka ang katotohanang hinahanap niya ay mas masakit pa sa kasinungalingang kanyang pinaniniwalaan. Nakarating siya sa isang simpleng bahay na may isang maliit na hardin. Huminto siya sa tapat ng gate, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa manibela. Ito na. Ito na ang simula. Bumaba siya ng sasakyan. Naglakad siya papunta sa pinto, ang bawat hakbang ay isang pagsubok. Sa bawat hakbang, naririnig niya ang boses ni Andrea, hindi mo alam ang nangyari. Nakatayo siya ngayon sa harap ng pinto. Ang kahoy ay luma na at medyo kupas. Itinaas niya ang kanyang kamay, handa ng kumatok. Ngunit sa huling sandali, nag-atubili siya. Ang kanyang kamao ay nanatiling nakabitin sa ere. Paano kung tama siya sa simula pa lang? Paano kung sasabihin lang ni David ang mga bagay na lalong magpapatibay sa kanyang galit? Handa ba siyang marinig iyon? O mas malala, paano kung mali siya? Handa ba siyang harapin ang katotohanang hinusgahan niya at sinira ang isang taong inosente? Ang takot sa hindi malamang sagot ang pumipigil sa kanya. Ang pinto sa kanyang harapan ay hindi lang basta kahoy. Ito ay isang pinto patungo sa katotohanan at hindi niya alam kung handa na ba siyang buksan ito. Ang mga unang araw ng suspensyon ni Drea ay isang paglubog sa kadiliman. Ngunit pagkatapos ng gabing iyon, ang gabing sinabi niya kay Marco ang salitang hindi isang bagay ang nagbago. Ang apoy ng galit na naramdaman niya ay hindi namatay, bagkus, ito ay naging isang maliit na baga na nagbibigay ng init sa nanlalamig niyang pag-asa. Hindi na niya hinayaang talunin siya ng lungkot. Ang unang niyang ginawa ay ang linisin ang kanyang apartment. Itinapon niya ang lahat ng bagay na nagpapaalala kay Marco, mga regalo, mga lumang litrato. Pagkatapos, itinabi niya sa isang kahon ang lahat ng bagay na nagpapaalala kay Dalia. Hindi para itapon kundi para itago muna. Masyado pang masakit. Ngayon, ang kanyang misyon ay hindi na para bawiin si Dalia o para patunayan sa kanya ang kahit ano. Ang misyon niya ay para sa sarili niya. Para sa kanyang pangalan. Para sa kanyang dignidad. Hinalungkat niya ang kanyang mga lumang gamit at natagpuan ang isang luma at medyo naninilaw na notebook. Ito ang kanyang journal noong bago pa lang siyang nurse. Nanginginig ang mga kamay na binuklat niya ito. Doon, nakasulat ang lahat ng detalye tungkol sa kaso ni Miguel Santos, hindi ang opisyal na report, kundi ang kanyang personal na mga tala. Ang vital signs bawat oras, ang mga gamot na ibinigay, ang mga utos ng doktor, ang bawat maliit na pagbabago sa kondisyon ng bata. Habang binabasa niya ito, bumabalik ang lahat ng alaala. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito isang malabong bangungot. Ito ay isang serye ng mga katotohanan. At sa mga katotohanang iyon, wala siyang makitang pagkakamali. Ginawa niya ang lahat ayon sa libro.
ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. Kinabukasan, naligo siya, nag-ayos ng sarili, at lumabas ng apartment sa unang pagkakataon sa loob ng 1 linggo. Ang sikat ng araw ay tila nakakasilaw, ngunit hindi siya sumuko. Ang una niyang pinuntahan ay ang bahay ng isa sa mga pinagkakatiwalaan niyang kasamahan, si Tess, isang senior nurse na kasama niya sa duty noong gabing iyon. "Drea," gulat na sabi ni Tess nang pagbuksan siya ng pinto. "Diyos ko, kamusta ka na?" Sa loob ng tahanan ni Tess, sa harap ng isang tasang kape, ikinuwento ni Drea ang lahat, hindi lang ang eskandalo sa ospital, kundi pati na rin ang tungkol kay Marco at ang kanyang pagmamanipula. "Walang hiya pala ang lalaking yon," gigil na sabi ni Tess. "Alam mo, Drea, matagal na kaming nagtataka kung bakit ka nagtitiis doon. Nakikita namin kung paano kanya tratuhin." "Tanga ako, Ate Tess," pag-amin ni Drea. "Hindi ka tanga. Mabait ka lang," pagtatama ni Tess. "At ngayong kailangan mo ng tulong, nandito kami. Naaalala ko ang gabing iyon. Naaalala ko kung paano ka hindi umalis sa tabi ng batang iyon kahit tapos na ang shift mo. Sasabihin ko iyan sa kanila. Magpapatotoo ako para sa'yo." Umalis si Drea sa bahay ni Tess na may bagong lakas. Sunod-sunod niyang pinuntahan ang iba pa niyang mga kasamahan, ang mga nakasaksi sa kanyang dedikasyon, ang mga nakakaalam na hindi siya nagpabaya. Ang ilan ay nag-alinlangan, natatakot madamay sa gulo. Ngunit karamihan, tulad ni Tess, ay nangakong tutulong. Sa loob ng 1 linggo, inipon niya ang kanilang mga sinumpaang salaysay. Bawat pirma sa papel ay isang dagdag na hibla sa unti-unti niyang nabubuong kumpiyansa. Isang gabi, habang nakaupo siya sa kanyang lamesa at sinusulat ang kanyang formal na apela sa management ng ospital, naramdaman niya ang isang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib. Ang lungkot. Ang pangulila kay Dalia. Napatingin siya sa kahon kung saan niya itinago ang mga gamit nito. Hindi niya napigilan ang sarili. Kinuha niya ang isang maliit na bagay mula roon, isang aklat ng mga tula na ibinigay sa kanya ni Dalia. Binuklat niya ito, at isang tuyong bulaklak ang nahulog mula sa mga pahina, isang bulaklak na pinitas nila sa parke. Kasabay ng pagbagsak ng bulaklak ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Ang galit at determinasyon ay hindi pala kayang ganap na takpan ang sakit. Minahal niya si Dalia. At kahit anong mangyari, ang pagmamahal na iyon ay totoo. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Isinara niya ang libro at ibinalik ito sa kahon. "Hindi ngayon," sabi niya sa sarili. "Kailangan ko munang ayusin ang sarili ko. Para sa sarili ko." Itinuon niya muli ang kanyang atensyon sa kanyang sinusulat. Detalyado, tapat, at walang bahid ng pagmamakaawa. Isinalaysay niya ang lahat ng nangyari noong gabing iyon gamit ang kanyang lumang journal bilang gabay. Hindi ito isang sulat para mapatawad siya ni Dalia. Ito ay isang deklarasyon ng kanyang katotohanan, isang pagbawi sa kanyang dignidad. Nang matapos niya ito, pakiramdam niya ay nabunutan siya ng isang malaking tinik. Huminga siya ng malalim, isang hiningang maluwag sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon. Alam niyang mahaba pa ang laban. Alam niyang hindi ito magiging madali. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang kaya niya. Kinabukasan, isinumite niya ang kanyang apela sa GC Department ng ospital, kasama ang lahat ng salaysay na kanyang nakalap. Paglabas niya ng gusali, naramdaman niya ang sikat ng araw sa kanyang mukha. Hindi na ito nakakasilaw. Ito ay mainit at puno ng pag-asa. Habang naglalakad siya pauwi, biglang nagring ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Karaniwan ay hindi niya ito sinasagot, ngunit dahil sa isang hindi maipaliwanag na dahilan, pinindot niya ang answer button. "Hello," sabi niya. Isang sandali ng katahimikan ang sumunod. Pagkatapos, isang boses ang nagsalita mula sa kabilang linya. Isang boses na halos 1 taon na niyang gustong marinig, ngunit ngayon ay nagdudulot ng kaba sa kanyang dibdib. Isang boses na nanginginig at puno ng pag-aalinlangan. "Drea, si Dalia to, pwede ba tayong mag-usap?" Nakatayo si Dalia sa harap ng pinto ni Leticia David, ang kanyang kamao ay nanatiling nakabitin sa ere. Huminga siya ng malalim, pinakalma ang kumakabog niyang dibdib, at sa wakas ay kumatok. 3 marahang katok na tila umalingaw-ngaw sa buong sansinukob. Bumukas ang pinto, at isang matandang babae na may puting buhok at mabait na mga mata ang sumilip. "Sino po sila?"
And rest David, tanong ni Dahlia, ang kanyang boses ay nanginginig. Ako po si Dahlia Santos. Kapatid po ako ni Miguel Santos. Sa pagbanggit ng pangalan, isang anino ng pagkilala at kalungkutan ang dumaan sa mukha ng matandang nurse. Pumasok ka, Hija, sabi nito, binubuksan ng maluwag ang pinto. Sa loob ng simpleng sala, sa harap ng 2 tasang tsaa, nagkwento si Dahlia. Ngunit hindi ito isang kwento ng akusasyon. Ito ay isang kwento ng isang kapatid na naghahanap ng kasagutan. Nakinig ng mabuti si Imres David. Nang matapos si Dahlia, huminga ito ng malalim. Naaalala ko ang gabing iyon, simula niya. Hinding-hindi ko malilimutan. Dahil sa gabing iyon, nakita ko ang isa sa mga pinakadedikadong nurse na nakatrabaho ko sa buong buhay ko. Napakunot ang noo ni Dahlia. Sino po? Si Nurse Ramirez. Si Andrea, sagot ni Imres David. Baguhan pa lang siya noon, pero ang sipag at dedikasyon niya, pambihira. Ang kapatid mo, Dahlia, malubha na talaga ang lagay niya pagdating sa ospital. Ginawa ng mga doktor ang lahat. At si Andrea hindi niya iniwan ang kapatid mo. Tapos na ang shift niya, pero nagstay siya. Siya ang nag-asikaso, siya ang nagbantay, siya ang kumausap sa amin para subukan ang lahat ng posibleng paraan. Ang bawat salita ni Imres David ay parang isang martilyo na unti-unting dumudurog sa pader ng galit ni Dahlia. Pero wala na talaga, pagpapatuloy ng matanda, ang mga mata ay namasa. May mga laban na kahit gaano mo kagustong ipanalo, talo ka na sa simula pa lang. Walang may kasalanan, Dahlia. Lalo na si Andrea. Sa katunayan, siya ang pinakaapektado sa aming lahat. Alam kong dinala niya ang bigat na iyon sa loob ng maraming taon. Umuwi si Dahlia na tuliro. Ang katotohanang nalaman niya ay mas masakit kaysa sa galit na kanyang pinanghawakan. Nagkamali siya. Isang malaking, nakakawasak na pagkakamali. Hinusgahan niya ang isang taong dapat sana ikanyang pinasalamatan. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nanginginig ang mga daliri na tinawagan niya ang numero ni Drea. At nang sumagot ito, ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay isang tanong na puno ng pagsisisi. Drea, si Dahlia to, pwede ba tayong mag-usap? Nagkita sila sa isang tahimik na parke, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Ang parehong parke kung saan dati silang masayang namasyal. Ngayon, ang hangin sa pagitan nila ay mabigat sa mga salitang hindi masabi. Si Drea ang unang nagsalita. Kalmado, matatag. Ikinuwento niya ang lahat mula sa kanyang pananaw, ang takot niya, ang kanyang pagsisisi, at ang bangungot na dala-dala niya. Hindi ito isang pagtatanggol, kundi isang simpleng pagsasalaysay ng kanyang katotohanan. Habang nakikinig si Dahlia, ang kanyang mga luha ay tahimik na dumadaloy. Ang bawat salita ni Drea ay isang kumpirmasyon ng kanyang pagkakamali. Drea, ako, simula ni Dahlia, ang kanyang boses ay basag. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, isang pamilyar na boses ang pumutol sa kanila. Ang sweet naman. Isang reunion. Si Marco. Nakatayo ito ilang talampakan mula sa kanila, ang kanyang mukha ay nakangisi, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Marco, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Drea, ngunit sa pagkakataong ito, walang takot sa kanyang boses. Tanging pagkainis. Sinusundo ka, sagot ni Marco, lumalapit. Akala ko ba nagkakaintindihan na tayo? Sabi ko sa'yo, ako ang aayos nito. Pero ano to? Nakikipagkita ka pa rin sa babaeng ito. Ang babaeng sumira sa'yo. Ikaw ang sumira sa akin, Marco, matigas na sabi ni Drea. Hindi siya. Tumawa si Marco, isang tawang mapanlait. Tumingin ito kay Dahlia. At ikaw naman, Dahlia. Ano ka, tanga? Pagkatapos mong malaman ang lahat, babalikan mo pa rin ang nurse na pumatay sa kapatid mo. Ganyan ka ba kadesperada? Sa pagkakataong iyon, isang bagay ang nag-iba kay Dahlia. Ang pagsisisi ay napalitan ng isang tapang na hindi niya alam na mayroon siya. Tumayo siya at humakbang, inilalagay ang sarili sa pagitan ni Drea at ni Marco. Isang kilos ng proteksyon. Huwag na huwag mong sasabihin yan, sabi ni Dahlia, ang kanyang boses ay malamig at matatag. Hindi siya pumatay. At hindi ako tanga. Alam ko na ang totoo. At alam ko na kung sino ka talaga. Natigilan si Marco. Anong pinagsasabi mo?
Salamat sa'yo, Marco, sabi ni Dahlia, may bahid ng sarkasmo. Dahil sa'yo, naghanap ako ng sagot. At nalaman ko ang lahat. Ikaw ang nagsinungaling. Ikaw ang nagmanipula. Ikaw ang gumamit sa aming dalawa para sa sarili mong kapakanan. Ang ngisi sa mukha ni Marco ay nawala. Napalitan ito ng purong galit. Kung hindi ka mapapa sa akin, Drea, sisiguraduhin kong walang magiging sayo, sigaw niya, at akmang susugurin si Drea. Ngunit mabilis na humarang si Dahlia. Tapos na, Marco, sabi niya, nakatingin diretso sa mga mata nito. Alam ko na ang totoo. At kung susubukan mong guluhin pa si Drea, ako ang makakalaban mo. Sa mga mata ni Dahlia, nakita ni Marco ang isang desisyon na hindi na mababali. Ang kanyang laro ay tapos na. Ang kanyang mga papet ay hindi na niya kontrolado. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya si Drea nang may pagbabanta, pagkatapos ay tumalikod at naglakad palayo, dala ang kanyang pagkatalo. Naiwan silang dalawa sa ilalim ng puno. Ang katahimikan ay bumalik, ngunit hindi na ito mabigat. Pagod, ngunit payapa. Humarap si Dahlia kay Drea. Ang mukha niya ay basang-basa ng luha. Ang tapang na ipinakita niya kanina ay nawala, napalitan ng isang malalim na kalungkutan at pagsisisi. Tinitigan niya ang babaeng minahal niya, ang babaeng sinaktan niya ng lubusan. Walang ibang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tanging dalawang salita lang na naglalaman ng lahat ng kanyang nararamdaman. Patawarin mo ako. Ang salitang ipatawad ay madaling bitawan, ngunit ang tunay na pagpapatawad at ang muling pagbuo ng tiwala ay isang mahabang proseso na hindi nangyayari sa isang iglap. Lumipas ang ilang buwan. Ang imbestigasyon sa ospital ay natapos. Dahil sa mga testimonya ng kanyang mga kasamahan at sa sarili niyang detalyadong salaysay, nalinis ang pangalan ni Drea. Inalok siyang bumalik sa kanyang trabaho, isang alok na tinanggap niya nang may pasasalamat at bagong kumpiyansa. Pagtungtong niya muli sa mga pasilyo ng ospital, hindi na bilang isang akusado, kundi bilang isang nurse na may dangal, sinalubong siya ng mga ngiti at yakap mula sa kanyang mga katrabaho. Ang multo ng nakaraan ay hindi ganap na nawala, ngunit hindi na ito isang mabigat na tanikala. Isa na lang itong pilat, isang paalala ng laban na kanyang ipinanalo. Sa kabilang banda, ang relasyon nila ni Dahlia ay dumaan sa isang masalimuot na yugto. Hindi sila agad nagkabalikan. Ang sugat na nilikha ng kanilang nakaraan ay masyadong malalim para takpan lang ng isang yakap o isang halik. Nagpasya silang bigyan ang isa't isa ng espasyo, ngunit may kasamang pangako, ang pangakong susubukan nila. Sinimulan nila sa umpisa. Mga text message. Mga tawag sa telepono. Mga pag-uusap na puno ng katapatan. Inamin ni Dahlia ang lalim ng kanyang pagkakamali, ang bigat ng kanyang paghuhusga. Inamin naman ni Drea ang kanyang sariling pagkukulang, ang kanyang takot na harapin ang gulo na naging sanhi ng kanilang mga hindi pagkakaunawaan. Isang hapon, nagkita sila sa isang coffee shop, hindi ang dati nilang tagpuan, kundi isang bago, isang lugar na walang multo ng nakaraan. May mga araw na natatakot pa rin ako, pag-amin ni Dahlia, habang hinahalo ang kanyang kape. Natatakot ako na baka sa isang iglap, bumalik ang dati kong pag-iisip. Na baka husgahan ulit kita nang hindi sinasadya. Tumingin si Drea sa kanya, ang mga mata ay puno ng pag-unawa. At may mga araw din na natatakot akong itago ang nararamdaman ko, sagot ni Drea. Natatakot akong manahimik ulit para lang iwasan ang gulo. Pareho tayong may sugat, Dahlia. Ang mahalaga, alam na natin kung paano ito gamutin. Ang kanilang mga date ay hindi na lang basta pamamasyal. Minsan, sinasamahan ni Drea si Dahlia sa therapy session nito, nakaupo sa waiting area, isang tahimik na suporta. Minsan naman, dumadalaw si Dahlia sa ospital, hindi para mag-imbestiga, kundi para magdala ng pagkain para kay Drea at sa mga kasamahan nito, isang maliit na paraan ng pasasalamat. Unti-unti ang mga pader ay tuluyang gumuho. Ang takot ay napalitan ng pag-iingat. Ang pag-iingat ay napalitan ng pag-unawa. At ang pag-unawa ay muling nagpatubo sa isang damdaming mas matibay at mas malalim kaysa dati. Isang linggo ng umaga, dinala ni Dahlia si Drea sa sementeryo. Magkahawak ang kanilang mga kamay habang papalapit sila sa puntod ni Miguel. Ito ang unang beses na dinala ni Dahlia si Drea dito. Tumayo sila sa harap ng isang simpleng lapida. Miguel Santos. Minamahal na anak at kapatid.
Miguel, sabi ni Dalia, ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Gusto kong ipakilala sa'yo si Drea. Tumingin siya kay Drea, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Siya ang nurse na kasama mo hanggang sa huli. Siya ang babaeng hindi sumuko sa'yo. Yumuko si Drea at nag-alay ng isang puting bulaklak sa puntod. Hi, Miguel, bulong niya, ang mga luha ay tahimik na dumaloy sa kanyang mga pisngi. Pasensya na kung hindi ko nagawang iligtas ka. Pero sana malaman mo, ginawa ko ang lahat. Sa sandaling iyon, sa harap ng puntod ni Miguel, ang kanilang mga nakaraan ay tuluyan ng naghilom. Ang sakit ay naroon pa rin, isang bahagi na ng kanilang pagkatao, ngunit hindi na ito isang hadlang. Isa na itong tulay na nag-ugnay sa kanila. Gabi na. Magkatabi silang nakaupo sa sofa sa apartment ni Dalia. Walang nagsasalita, tanging ang tunog lang ng mahinang musika ang maririnig. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak, ang kanilang mga daliri ay magkasalikop. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na awkward o mabigat. Ito ay payapa, komportable, at puno ng pag-unawa. Lumingon si Dalia kay Drea, ang mga mata nito ay nagniningning sa ilalim ng malambot na ilaw ng lampshade. Salamat, bulong ni Dalia. Para saan? Tanong ni Drea. Salamat sa pagtitiwala ulit, sagot ni Dalia, may diin sa huling salita. Ngumiti si Drea, isang ngiting totoo at walang bahid ng takot. Isang ngiting umabot hanggang sa kanyang mga mata. Inangat niya ang kamay ni Dalia at hinalikan ito. Hindi ko to mag-isang tinayo, sabi ni Drea. Sabay nating itatayo. Sa mga salitang iyon, ang lahat ng sakit, lahat ng pagsubok, ay nagkaroon ng kahulugan. Ang kanilang pag-ibig, na sinubok ng pagdududa at winasak ng kasinungalingan, ay muling nabuo. Ngunit sa pagkakataong ito ay nakatayo sa isang pundasyong mas matibay, isang pundasyong binuo hindi ng perpektong simula, kundi ng mga pinagdaanang sugat, ng piniling pagpapatawad, at ng isang katotohanang hindi na mababali, na ang tunay na tiwala ay hindi ibinibigay, ito ay sabay na itinatayo. At dito nagtatapos ang kwento ni Dalia at Drea. Maraming salamat, mahal naming tagapakinig, sa pagsama sa amin sa isang paglalakbay na puno ng sakit, pag-asa, at pag-ibig. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, naramdaman ko ang bawat hibla ng kanilang emosyon, ang bigat ng pagdududa, ang pait ng pagkakamali, at higit sa lahat, ang tamis ng pagpapatawad. Nais kong iparating sa pamamagitan ni Dalia at Drea na ang pag-ibig ay hindi laging perpekto. Minsan, ito ay magulo, masakit, at puno ng mga pagsubok. Ngunit sa huli, ang pag-ibig na pinanday ng katotohanan at pinagtibay ng pagtitiwala ang siyang tunay na nananatili. Naway magsilbi itong paalala na lahat tayo ay may kakayahang magpatawad, hindi lang sa iba, kundi pati na rin sa ating mga sarili. At sa bawat bagong umaga, laging may pagkakataong bumangon, maghilom, at muling magtiwala. Ano ang pinakapumatak na aral sa inyo mula sa kwento ni Dalia at Drea? Ibahagi ninyo sa amin ang inyong mga saloobin sa comment section. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento.